Nahulog sa malalim na bangin ang wing van na yan sa Pintuyan, Southern Leyte. Naipit ang driver nito at sugatan ang pahinante matapos tumalon palabas. Nagpapagaling sila sa ospital. Base sa investigasyon galing sa bayan ng St. Bernard patungo San Ricardo ang wing van. Pero nawalan umano ng preno ang driver sa kurbadang bahagi ng kalsada. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, isang nawalang pulis ang pinatay sa Taguig at kinatay ang katawan na sa Baguio pa natagpuan. Mag-asawang kapwa-pulis ang suspect sa krimen. Crime of passion ang isa sa mga tinitignang anggulo. Nakatutok si John Consulta. Putol-putol at nakasako na ang katawan ng isang Police Executive Master Sergeant nang makuha sa bakuran ng isang bahay sa Baguio City nitong Huwebes, December 5. Ang pagkakadiskubre sa katawan nagsimula sa sumbong ng kanyang anak na nawawala ang biktima. Nadiskubre ng mga otoridad na noong November 28, huling nakita ang biktima na nag-check-in sa isang motel sa Taguig at matapos ang kalahating oras, nakita na siyang may kasamang babaeng pulis na isa ring Police Executive Master Sergeant papunta sa inuupahang unit ng babaeng pulis sa Camp Bagong Diwa. Dito na napag-alaman na pinatay ang biktima. Umamin sa krimen ang mister ng babaeng pulis na isa namang Lieutenant Colonel. Doon po niya nabaril yung ating victim at napatay niya yung victim. After po noon, may pinakuha siya dito sa dun sa kanyang asawa, yung sinasabing Hackson. At ito po yung ginamit para i-dismember itong ating victim. Matapos katayin ang biktima, sinabi ng suspect na isinako nito ang kanyang katawan at ibinyahe sa Baguio City para ibaon sa bakuran ng kanilang bahay. Itinuro ng suspect ang pinaglibingan sa biktima. Bukod sa kanyang labi, nakuha rin ang 2 sako ng bigas, 2 white t-shirt at isang sangkalan. Ayon sa SPD, itinuturing nilang crime of passion ang nangyari base na rin sa extrajudicial confession ng suspect. May relasyon din umano ang biktima at asawa ng suspect at magkasama raw sa training. Isa lang naman po yung tinitingnan namin na anggulo dito ng motibo. Ito yung pong crime of passion o meron pong love triangle dito sa ating mga involved na victim at saka dun sa ating suspect. Sinusubukan pa naming hanapin at kunan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nababahala ngayon ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng Chinese Navy warship sa exclusive economic zone ng bansa. Ang tugon ng gobyerno sa pagtutok ni JP Soriano. Starboard side, sir. Collision. Matapos sadyang tumbukin ng China Coast Guard at pasabugan ng tubig ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal nitong Miyerkules. Mas ikinababahala na ng Philippine Coast Guard ang pagsali na ng Chinese Navy warship ng China sa mga dati na nilang ginagawang pangaharas sa West Philippine Sea. It is very alarming in a way that PLA Navy warship are encroaching our own exclusive economic zone. Ang tinutukoy ng tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ang paglapit ng Chinese warship ng 300 yards sa BRP Pagbuaya noong Miyerkules. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Eudoro na bagaman mapayapang aksyon at makikipag-usap ang posisyon ng Pilipinas sa pangaharas ng China, pinaghahandaan daw ng gobyerno ang pagpapalakas sa puwersa, katulong ang mga kaalyadong bansa, pero di raw ito nakatuon sa anumang bansa. Pinapalakas natin ang ating sarili para sa ganon, kung magresponde tayo ng A, kaya natin panindigan. Or pagka lumakas tayo, hindi lang A ang pwede nating response. Dumadami yan habang lumalakas tayo. Nauna nang naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy kaugnay sa insidente noong Miyerkules. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nakatusok pa sa tiyan ng asong yan ang palaso ng isang pana ng matagpuan sa Bacolod City. Ayon sa sumaklolo sa aso, isang estudyante ang nakakita at humingi ng tulong sa kanila. Nagpapagaling ang aso matapos operahan. Noong nakaraang buwan, isang aso rin ang pinana sa lungsod. Naimbisigahan ng otoridad kung sino ang pumapana sa mga aso. Isang truck na kargado ng kopra ang nadisgrasya sa Antipolo City. 7 pang sasakyan ang damay. At yan ang tinutukan live ni Jamie Santos. Jamie.
Ivan, napakabigat na daloy ng trapiko ang naranasan nga dito sa Barangay Mambugan dito sa Antipolo City dahil yan sa karambola ng mga sasakyan nitong hapon. Nakabalagbag pa sa sumulong highway ang mga sasakyang sangkot sa aksidente. Nakatagilid ang isang truck at tumapon sa kalsada ang mga buhangin at hollow blocks na karga nito. Katabi nito ang 3 pang sasakyan. 8 sasakyan ang sangkot sa karambola. Ayon kay Traffic Supervisor Ricardo Q, galing Quezon patungong Maynila ang 18-wheel trailer truck na may kargang kopra. Pagdating sa pasulong na bahagi ng sumulong highway, napansin daw ng driver nito na nawalan siya ng preno. Iginigilid na raw ng driver ang truck pero dahil palusong ang highway, natumbok nito ang mga sasakyan. Sa takot na baka tumama sa poste ang truck, tumalon ang pahinante nito. Iika-ika pa nga ito pero di na raw siya nagpadala sa ospital. Walang nasawi o malubhang nasaktan sa pangyayari. Na-turn over na raw nila sa pulis ang investigasyon at ang driver ng truck. Anya, accident prone talaga ang lugar dahil pakurba at palusong pa ang highway. Kaya paalala sa mga motorista maging marahan sa pagdaan dito at ugaliing i-check ang mga sasakyan. Nag-loose brake tong truck. Sa Metroview pa lang daw, nag-attempt na ng magpreno, parang lumulusot na. May mga sasakyan sa gilid niya. Lahat yun na ano niya. Buti nga yung driver ko, hindi nakakaroon ng kaba. Nagagawa niyang paraan kaya walang taong namamatay. Tumalo na nga ako dahil baka mamaya na uruhan ako dyan sa ulo ng truck Ivan, nandito na nga yung tow truck na hahatak sa 18-wheeler truck na nakasagasa dito ng mga sasakyan dito sa kahabaan ng sumulong highway. Anumang oras, alang minuto mula ngayon ay hahatakin na ito dito para hindi na mag-cause ng traffic at yung ibang sasakyan na sangkot sa aksidente na ialis na sa lugar. At yan ang latest mula rito sa Antipolo. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JB Santos. Unti-unti nang ramdam ang Christmas rush. At sa Divisoria, may mga namimili na ng regalo at iba pang pamasko. Pero may matumal pa rin umano ang benta ngayong patok ang online selling. At nakatutok doon lahat, si Katrina. Katrina? Pia, ilang linggo na lang ay Pasko na pero daing ng mga tindero at tindera dito sa Divisoria, matumal umano ang kanilang bentahan. Karaniwan kapag Disyembre, malakas daw ang benta ng mga nagtitinda sa Divisoria, Maynila. Pero iba raw ngayon. Matumal. Hindi ka mga nagdaan taon din. Minsan nasesero din kami rito. Isa sa mga nakikita nilang dahilan, mas patok ngayon ng online selling. Ang ibang araw, online seller, mas mura pa ang benta. Mas mura sila magbigay kaysa sa amin. Sa amin, ang bentahan namin 75, sa kanila 55. Para sa ilang mamimili, mas stress-free raw ang pagbili online. Mas madali ka ng hindi nasiksikan, mamimili ka na lang doon sa mga features nila, makakabili ka na. Tapos free delivery pa halos yung iba. Less hassle sa pamasahe, tsaka sa traffic. Pero may iba pa ring mas nais na personal na makita ang nais bilhin kaya dumarayo tulad sa Divisoria kahit malayo. Para makikita mo kung good item ba o hindi. Para po makapili ka po talaga ng maayos at saka talagang gusto mo. Mas marami pa rin daw mapagpipilian dito. Mabili ngayon ang mga mura at kakaibang Christmas gifts. Nariyan ang dried flowers in a dome sa halagang 50 pesos lang. Perfect gift din ang mga wooden lampshade na ito sa halagang 250 pesos. Para sa mga tita, pwede tong tea set o itong wine holder at cheese board. Nagkakahalaga ang mga ito ng 150 to 500 pesos. Pia, para sa mga nagbabalak magpunta rito sa Divisoria, mas mainam na agahan ang pagpunta rito para makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko. At yan na muna ang latest dito sa Divisoria, Pia. Maraming salamat, Katrina Son.